Yo, what's up mga tropa peeps? Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome po dito sa ating live. At nako, breaking news ito. Nako, totoo po pala talaga na meron na pong warrant of arrest itong si Rodante Marcoleta, ang ating senador. Kaya lang wala pong nagbabala na humuli. Wala pong nagtatangkang humuli at nagkakaturuan po ngayon doon sa krame kung sino ang uhuli dito kay Boy Peluca. Ngayon ito dito po masusubok ang liderato nito nga si PNP Chief Melencio Nartates at ng ating DILG Chief John Vic Remulla. Dahil nga po, ano yun, porke senador hindi nyo kayang hulihin. Kaya ba si Bato de la Rosa nakatakas kasi hindi nyo kayang hulihin? Lumabas na po ang warrant of arrest nitong si Marcoleta. Ngayon lamang pong araw at ano po ito, kinumpirma po mismo ng ating tropa pips. Kumpirmado na po talaga. Ito po yung sa kaso niyang plunder at bribery, ombudsman's case. Violation ng Presidential Decree number 46. Bawal tumanggap ng gift ang public official. 3 counts ng indirect bribery. Naku po, anak ng teteng talaga. No? Ito na nga yung ano natin, naiisip natin na kaya pala nakakataka sa mga katulad ni Bato de la Rosa kasi mahina ang mga nasa PNP. Totoo ba yan? Mahina ang mga nasa PNP? At bakit natatakot kayo kay Marcoleta? Dahil senador? Porke senador nakagawa ng paglabag sa batas, kakatakutan hulihin ng pulis natin? Unfair yan kay Jinggoy Estrada. Dahil si Jinggoy hinuli. Ate Agnes, hello po. Ate Ira, Hoya, hello po sa inyo. Ate Tamura. Hello po senador ng anak ko yan. Ate Ira Ramos, ay salamat naman at lumabas na rin ang warrant of arrest ni Marcoleta. Ito nga po, nako dapat po talaga naman na ito'y mahuli at may noble Dapat ito mahuli. Dapat ang PNP walang sinisino. Kahit sino na wanted, kaya yan senador, kaya yan magbobote, hulihin. No one is above the law. Bakit parang ito nga ang balita ayon sa reliable source, ito po'y may warrant of arrest na talaga si Marcoleta. Kaya pala etong si Babalu, si Amy Marcos kanina pong hapon, may nakita rin akong post patungkol diyan. At ang sabi nga nitong si Babalu, totoo na walang may gustong mag-serve ng arrest warrant kay Marcoleta. Nag-aaway-away sa krame at walang gustong mag-serve ng arrest warrant. Ayan, yan ang totoo. Lalabas po na kahiya-hiya itong ating PNP. Alam niyo, ito naisip ko lang nakakamiss talaga si General Torre. Kasi si General Torre, kapag meron pong lumabas na warrant of arrest at legal ang warrant of arrest at pinag-uutos na talagang huli ng isang tao, huhulihin niya ni General Torre. Napatunayan niya na yan. Si Kibulok, nakakulong. Si Digong, nabubulok sa ICC. Tapos ito ngayon, sitting duck, si Marcoleta, alam naman tsak ng mga PNP official yan kung nasan niya, kung saan yan dadamputin, kung saan ang address niyan, kung saan yan kumain ng hapunan ngayong gabi. Alam nila kung saan uuwing bahay yan. Bakit hindi nila makayang hulihin? Ano ba to? May kinikilingan? May kinakatakutan? Kapag po hindi nyo kaya yung ganyang trabaho,
Pag hindi nyo po kayang i-implement ang warrant of arrest nitong si Marco Beta, pinakamainam na po niyan, mawalang galang na po. Lumayas-layas na po kayo sa mga pwesto ninyo. Paging PBBM, mukhang hindi po yata kaya ng inyong mga tauhan na hulihin si Marco Beta. Kaya pala napakayabang nitong putang inang matanda na to. Kasi untouchables pala to. Untouchables pala to, kinakatakutan pala to, kaya pala ganyang katapang yan. Kaya pala ganyan siya kung baliin niya yung totoong informasyon. Nagpapakalat ng fake news. Di ba nitong nakaraan lamang, sabi niya, gawa-gawa lamang ang mga kaso sa akin. Malalaman ba natin na may nagbigay sa kanya ng pera na kanyang mga kaibigan kung hindi niya sinabi sa kanyang programa? Siya mismo nagsabi niyan eh. Siya mismo nagpakalat niyan sa kanyang programa. Tapos, parang kasalanan pa natin. Parang tayo pa ang may kasalanan kung bakit siya nakasuhan. Panggigipit lang daw to. Itong mga kaso sa kanya. At sinasabi pa nitong matandang to, na ito daw po para mapatahimik siya sa kanyang mga ibinubulgar na korupsyon. Ano bang korupsyon ang binulgar nitong putang inang to? Ang alam ko, pinagtatakpan niya ang korupsyon na ginawa ni Digong. Kasi doon sa Blue Ribbon Committee hearing niya, sinabihan niya ang mga diskaya, ang sabihin niyo lamang sa inyong affidavit ay ang korupsyon na nagawa ninyo, ang mga nalalaman ninyo, 2022 pataas. Bakit yung 2016 to 2022 na kung saan napakaraming ghost project, ultimong si Digong, inamin niya yan na napakaraming kurakot sa DPWH. Bakit hindi niya pinasama sa mga diskaya? Ang sabi nga ng mga diskaya, kailan sila nagsimula sa DPWH, sa mga paggawa ng proyekto, sa infra projects, 2016. Anong klase kayong mga law enforcement? Warrant of arrest, hindi nyo pala kaya ipatupad. Dito sa peluka na to, kinakatakutan nyo yung putang inang yan? Kaya lalong lumalaki ulo ng bulldog na yan. Kaya lalong nagmamatapang yan. Kaya lalong umaasta ang akala mo kung sino yan eh. Kasi kinakatakutan nyo pala. Dapat, kapag kayo pumasok sa law enforcement, wala kayong pakialam. Kaya yan iglesia, kaya yan Mormons, kaya yan Muslim. Kung nakagawa ng kasalanan, lumabag sa batas, hulihin nyo. Hindi kayo dapat nagpapatakot dyan. Dapat ginagaya niyo si General Torre. Kahit na pinakamayamang pastor sa buong mundo, hinuli niya. Kahit magtago pa sa ilalim ng lupa, hinuhuli niya. Yan dapat ang ginagawa ninyo. Ginagaya niyo dapat si General Torre. Nung kanina po, nung bandang hapunan, meron po sa ating nagbato ng information patungkol po diyan sa may nagbigay po na info na meron na pong warrant of arrest itong si Marco Beta. Bakit hindi pa hinuhuli? Tinignan ko sa balita kagad kung hinuli na ba si Marco Beta wala pong balita. Wala sa mga news outlet, wala sa ABS, wala sa GMA. Wala pong balita na na hinuli na si Marco Beta. Parang napaisip ako, walang nabalita na huli, may warrant of arrest na, ba't hindi kumikilos ang PNP? Kaya nakakalusot ang katulad ni Bato. Kasi incompetent ang PNP natin ngayon. Yun lamang yun. Yun ang tingin ko. Bakit? Eto, may warrant of arrest na si Marco Beta. Bakit wala pa nababalitang inuli na to?
Kaya pala napakatapang nito sa Senado, akala mo kung sino. Kaya pala kahit puro kademonyohan ang ginagawa, patuloy pa rin siya sa pangdedemonyo sa mga Pilipino. Kasi alam pala niya na siya'y protektado. Takot ang PNP na hulihin siya. Nung kanina nakita ko na 'tong post etong sinabi daw ni Amy Marcos. Nakita ko na 'to kanina. Ngayon, sa isip-isip ko naman, matatakot ang PNP diyan. Parang gano'n yung nasa isip ko, ba't matatakot ang PNP diyan, sabi ko bakit matatakot ang PNP diyan, si Marcoleta kung may warrant of arrest dapat hulihin kasi kahit na ano pang posisyon mo sa gobyerno, kung lumabag ka sa batas, dapat kang hulihin. Aba, 'pag ganyan na malalaman natin, gabing-gabi na wala pang nahuhuling Marcoleta, kanina pang tanghali o umaga lumabas yung warrant of arrest niyan. Abay totoo nga yung sinasabi ni Amy. Nagkakaturuan at natatakot ang mga taga-krame kung sino ang mag-i-implement ng warrant of arrest. Bakit ito si NBI Chief Melvin Matibag? Paging. Paging NBI Chief Melvin Matibag. Sabi niyo po, kapag po may warrant of arrest na si Cubeta, aarestuhin niyo po 'yan. Eto 'yon, sabi ni Chief Melvin Matibag. Meron na daw pong warrant of arrest, confirm na. Baka po pwedeng kayo na humuli kasi hindi daw po kaya ng PNP. Nag-aaway-away, nagtuturuan kung sino uhuli kay Marco Beta. Yan ang mahirap, di ba? Kapag ikaw pumasok ka sa public service, dapat ang iyong loyalty sa batas, sa konstitusyon at sa mamamayang Pilipino. Hindi sa iisang tao, hindi sa iisang organisasyon. Nakakadismaya lang po. Kaya ako talaga sabi ko, ito ilalive ko. Nakakadismaya yan. PBBM, tanggalin nyo na mga dapat tanggalin. Sana nga po. Ate Tamura, hindi na po may babalik si General Torre kasi nag-retire na siya eh. Kalokohan yan. Ibigay nyo kay Torre. Hindi po pwede. Si General Torre ay ano na yan, MMDA na yan. Malakas ang loob ni Wig. Yun nga. Dapat mahuli na yung mga may kaso na yan. Yun nga Ate Agnes eh. Rolly Pautan, arestuhin na yan. Kaya lang, hindi nga inaaresto. Nelly Villaruz. Sir, anong klaseng polis yan, sir? Dapat umalis na sila. Matapang lang sila sa mga mahihirap. God knows. Hoyas, ano ka ngayon? Marcos, iyak ka ngayon. Dapat lang sa kanya yan. Ha? Marcos? Kay Marcos? Baka Marco Beta. Alfred Larinas, good evening brother. Hello po. Kung ganyan na mga mahihirap lang ang kaya nyong arestuhin at kapag senador na magnanakaw, ayaw nyo arestuhin, magsipag-resign na kayo. Yun nga, kita nyo ito, tumanggap po to ng pera nung pong siya kongresista. Siya naman mismo ang nag-booking sa sarili niya eh. Siya naman mismo ang nag-booking sa sarili niya na nakatanggap siya ng pera at siya po ay sinabihan daw ng nagbigay sa kanya ng pera na ano muna, wag mo na ilagay sa Sochi mo yan. Yan po ang yan po ang sinabi nitong si Marcoleta sa isa sa kanyang mga show. Kaya po siya po nakasuhan. Ito. Dahil dito yan,
Silipin ng COMELEC ang Statement of Contribution and Expenditures o SOSE ni Senador Rodante Marcoleta. Kasunod dito ng sinasabing pag-amin ng senador na hindi niya isinama sa SOSE ang kontribusyon ng ilang kaibigan dahil sa hiling na manatiling anonymous. Umabot sa 112 million pesos ang ginastos sa kampanya ni Marcoleta noong midterm elections. Sinabi ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia na maaaring maharap sa reklamong perjury o falsification of public documents ang senador sakaling mali ang impormasyong inilagay sa SOSE. After po yung aming investigasyon na ginawa doon sa contractors ay at noong 2022 at 2025, mas maganda po sabihin na tinitingnan na namin individually yung mga SOSE patungkol sa deklarasyon, tamang deklarasyon na isama ba o hindi na isama. Maganda po yun, yung may mga statement publicly na binigay, yung mga involved na personalidad, kahit paano pwede po kasi namin pagbasihan yun, yung mga statements na yan. Patuloy din ang investigasyon sa 31 kontraktor na nagbigay ng donasyon sa mga kandidato noong midterm elections sa ilalim ng Omnibus Election Code. Di ba dapat eto nga actually parang pinawalang sala to si Marcoleta ng COMELEC. Parang questionable nga yun eh. Kasi tumanggap ka ng pera tapos hindi mo inilagay sa SOSE mo. Mali na kagad yun. Bakit parang ang dating nakaligtas pa tong si Marcoleta? Naanapin ko lang tong mismong pag-amin ni Marcoleta. Questionable to eh. Bakit hindi pinakinggan ni Bakit hindi ito hindi ito pinarusahan? Siguradong sigurado na maling-mali yun. Kasi, saan ka ba naman nakakita na ikaw ay isang kongresista, tumanggap ka ng pera? Di ba bawal yun? Bawal yun eh. Naalala ko nga dati meron parang basta tauhan lang. Parang tumanggap, parang naka-receive lang ng parang pansit ba yun? Isang bilao, okay? Hindi ko na matandaan eh. Na-question yun. Pagkain lang yun natanggap bawal daw. Tapos ito si Marcoleta, milyong-milyong pera ang natanggap mula dito sa mga dito kaya Mike Defensor. Imagine niyo yun. Pinalusot ng COMELEC. Imagine niyo yung ganyang katarantaduhan ni Marcoleta. Ito Marcoleta napawalang sala sa COMELEC probe. Questionable yun eh. Bakit pinawalang sala yan? Kaso ng COMELEC laban kay Senator Marcoleta ibinasura. Pero tayo alam natin, bawal na bawal makatanggap ng regalo o kahit anong in kinds. In kinds o kahit anong financial, bawal tumanggap. Ito, walang sapat na ebidensya. Katarantaduhan to eh. Tingin ko, katarantaduhan to. Itong sinasabi na to, walang sapat na ebidensya. Putya, on live TV, inamin itong inamin ni Marcoleta na nakatanggap siya ng pera tapos biglang walang sapat na ebidensya. Nandun nga sa, di ba, sa SOSE. Wala doon sa SOSE. Yung binigay na pera. Si Marcoleta ang umamin.
Paano nangyaring walang sapat na ebidensya? Ay, laking katarantaduhan nito itong kay Marco Beta na to Tapos ngayon, na meron ng warrant of arrest, hindi pa magawa nitong mga PNP natin na hulihin etong si Marco Beta. May warrant of arrest na nga daw. Ba't hindi pa hinuhuli? Yun nga ang sabi, Ned Salvo, takot daw po. Justice delayed is justice denied. Tama yan, Ate Ira. Ipakulong na lahat yan, di ba, Skeptron? Kasabihan sa pabrika. Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Buntong hininga na lang talaga. Yun nga Ate Ira, tapos sasabihin, pinopolitika o ginigipit kay Marcoleta na mismo galing ang mga ebidensyang ginamit laban sa kanya. Galing sa sa mismong bunganga niya yun Hindi ko makita yung video Nasaan ba yung video na yun? Meron yung video na inaamin mismo ni Marco Beta. Nakatanggap siya ng pera. Parang napakahirap na intindihin na ang isang Marco Beta na tumanggap ng pagkalaki-laking pera noong panahon ng malapit na siyang mangampanya, 75 million. Hindi po nakasuhan ng COMELEC o hindi po na ng COMELEC na mapakulong. 'Di ba? Bakit kaya ganun ba talaga kalakas si Marco Beta? Tapos ngayon hindi pa mahuli-huli. Ito, pakinggan natin. Asa ninyo na salin at yung comparison sa SOSE. Ang sabi nila ay paano nagkaroon ng expenditure na ganito kataas, gayong ang kanyang asset ay Ayun, nag-ikot-ikot lang. Baka humina mas ang maliit. wifi. Sen, paano bang nangyari? Kung nakinig lang sila nung siguro meron kaming Thanksgiving parang event. Aha. Ang pasimula ko nga doon meron pong mga ibang mga kababayan natin ang halos hindi makapaniwala kung bakit po tayo nanalo. Meron nga ang isa akong broadcaster dyan hanggang ngayon hindi makamove on, hindi ba? Opo. Yun naman hindi ko kinakailan na sinabi ko yun. Nagtakanta. Pero sabi ko, nakalimutan po nila na napakarami kong kaibigan. Okay. Ang marami po sa inyo ay nasa harap po ngayon. Nelson, alam mo, mga kaibigan ko, nagbigay sa akin talaga. Alam mo, pakiusap lang nila. Isa lang. Tanggapin mo ang tulong namin sa'yo. Okay. Congressman ako noon, wala, nakarapat, dapat kang makarating. Congressman siya noon. May binago na ba? Ako yung isang sitting congressman mula sa mga private na tao. Pwede na ba? Kasi baka nabago na batas, hindi ko alam Makarating sa Senado. Tanggapin mo ang lagang to. Marami sila. Isa lang ang kanilang pakiusap sa Ano akin. po yun? Sana wag mo na kaming i-disclose ang identity. Ngayon, kapag ka naglagay ako ng figure sa contribution, mapipilitan akong mag-disclose ng pangalan nila. Alam mo kung bakit? Merong kaakibat na kung tawagin ay deed of acceptance of donation. Paano yun kako? Contribution to Hindi, sabi niya, binigay ko nga sa'yo contribution pero utang na loob mo sa akin yan. Di ba? Ituring mo na lang. Utang na loob. Kaya
ang bulldog ng Senado sunod-sunuran kay Mike Defensor. Kaya si Mike Defensor, ang lakas ng loob niyang magpatawag ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dahil nga meron siyang bulldog na binayaran. Eto si Marcobeta, sinasabi niya, bayaran daw ang mga media ng Senado. Yun pala, putang ina, ikaw pala bayarang congressman noon. Gawin mo na lang na utang, sabi niya, di ba? Loan. Hindi, utang lang. Basta utang, na hindi babaya. Utang na loob eh. Ngayon, dahil sa hindi ko pwedeng isiwalat ang kanilang identity, kaya sinabi ko, zero in contribution. Na mapipilitan ako ngayon na gawing zero yun. Dahil kapag hindi ko nilagay, pag nilagyan ko ng amount yun, mapipilitan ko isa-isa kayong i-disclose ko ang inyong identity. Ngayon, hindi naman po pwedeng hindi ko gastahin yung binigay nyo sa akin. Kasi yung iba, magkakakilala kayo eh. Halimbawa, ang nilagay kong gastos ko ron, 5 million, sabi ko. Nakukwenta nila eh. Tinago ni Kong Dante. Tingnan mo nga naman ang buhay, ano. Nanalo na, kumita pa. Ayoko naman yun. Kasi pinagtiwala nila sa akin yun. At saka kailangan gastahin ko yun. Kailangan talagang expense. Hindi pwedeng hindi ko gastahin sapagkat binigay nila sa akin. Sapagkat gusto nilang manalo ako. May tiwala sila sa akin. Pinagtiwalaan nila ako. Meron bang batas, Nelson? Na magsasabi, pipilitin ko silang i-disclose? Bigyan mo ako ng batas. Di maghanap sila. Hindi pwedeng hindi ko gastahin yun. Kaya ganun kalaki yung ginastos ko. Dahil binigay nila sa akin, ipinagkatiwala, dahil sa kagustuhan nila na manalo ako. Yun ang kabobohan mo, di ba? Yun ang kabobohan mo na ginawa mo. Hindi mo inamin Nagbigay sa akin. na ikay nakatanggap ng donasyon. Kaya kinasuhan na siya ng ombudsman at meron na po siyang warrant of arrest ngayong araw na ito. Dahil po sa mismong bunganga niya, wala pong nanggigipit sa kanya. Walang nag-booking sa kanya kundi sarili niya. Kaya siya nakasuhan dahil sa sarili niyang pag-amin. Alam niya yan, abogado siya. Kaya pala malakas ang loob umamin, kasi alam niya na matatakot ang PNP na hulihin siya pag may warrant of arrest na. Yun pala. Kaya ang lakas ng loob niyang umamin. Dahil sa tumanggap siya galing sa 3 magkakaibang tao, 3 counts ng indirect bribery. Ayun. Nag-exist pa din ang law na yan. Plunder under RA 7080, violation ng Presidential Decree 446. Number 46 pala, ayun. Yun nga po kaya nga po ako talagang napalive dahil po dito. Kasi nga po, isang napakalaking kahayupan ang marinig na ang isang Rodante Marcoleta ay kinakatakutan na masilbihan ng warrant of arrest ng PNP. Pasok po muna ako, nag-break lang ako, mabuhay po kayo. Skeptron, sige, salamat Thank you sa pagdalaw. Ate Winnie Artos, long time no see, hello po. Brunhilda Tan, who is this reporter? Sino po ba? Ako po ba? Yung reporter po dito kay Marcobeta. Baka yung reporter kay Marcobeta, hindi ko po kilala yung reporter dyan. Kaya pala na-raid yung bar ni Mickey. Ni Mike yun. Kero, si Ate Ira, 75 million ang campaign donation na inamin ni Marcoleta noong January 2025 habang siya ay sitting congressman. 50M from Mike D, 25M from Joseph Espiritu, and 20M from Aristotel Biray. So total po 95M. Ned Salvo, sabi po baga ni Director Matibag siya ang uhuli pag may lumabas na warrant si Bulldog Marcobeta. Yun nga sinabi pero hindi pa yata na hindi pa rin po na ipapatupad. Baka hindi pa alam ni ni Chief Melvin Matibag na may warrant of arrest na si Marcobeta. 'Di ba? Kasi alam niyo po, Kuya Henry, shoutout sa iyo Kuya Henry. Alam niyo po, sa totoo lang, napaka-unfair po nito. Napaka-unfair.
Unfair to sa ating mga kababayang mahihirap na kapag itong si Marcobeta hindi po nahuli, hindi po pinakulong, hindi po sinilbihan ng warrant of arrest, agad-agad. Napaka-unfair po nito sa ating mga kababayan na katulad niya, nakakakita tayo ng mga binabalita, mga nakagawa ng krimen, mga jeepney driver, tricycle driver, magbobote, mga nangangalakal, mga nagtitinda ng fishball, nakakagawa sila ng krimen, huli kagad. Huli kagad. Kasi mahirap lang eh. Pero kapag senador ang may warrant of arrest na, abay nagkakagulo daw po sa krame. At takot na takot daw po ang mga PNP ngayon kung sino ang uhuli kay Marcobeta. Bakit? Ano kinakatakutan nyo sa hayop na yan? Ganyan na lang ba talaga ang ating malalaman? Yan ang lagi na lang nating mababalitaan. Nakadepende sa estado ng buhay ang paghuli. Kapag mayaman, kapag makapangyarihan, hindi dapat i-warrant of arrest agad-agad. Pag mahirap, huli kagad. Bawal po yan, syempre, Ate Agnes, bawal yan. Wala dapat kinikilingan ng batas kapag ikaw, may warrant of arrest ka, huliin ka kagad. Let's give our PNP the benefit of the doubt. Pagbukas at sa mga susunod na araw, walang nag-serve ng warrant dyan, ay ambot na lang talaga. Hindi, ito nga ate Kung yan lumabas kaninang umaga, tapos hanggang ngayong gabi, hindi pa rin nahuhuli si Marcobeta, aba. There's something wrong na kagad dyan. Kaya alam niyo po, nung mga nakaraang buwan, nakaraang mga panahon, nagtataka ako bakit ganito kaangas si Marcobeta. Bakit ganito to parang napakalakas ng loob. Parang, alam mo yung lahat na sinasabi niya, totoo. Parang, wala siyang pangingimi. Hindi siya natatakot kahit magpalaganap siya ng fake news. Kahit nga sabihin niya na nakatanggap siya ng 95 million na donasyon Hindi siya natatakot. Parang wala lang. Parang sinabi niya lang yun out of nowhere. Kasi heto pala. Hindi siya kayang arestuhin. Kaya alam niyo kung may magsasabi kay John B. Cremulya na inutil si John B. Cremulya, hindi ko masisisi yung tao kung tawaging inutil si John B. Kasi kainutilan naman talaga to. Maliwanag, may warrant of arrest na, ba't hindi pa hulihin? Lihim ba kung nasan ngayon si Marcoleta? May intelligence span ang PNP. Hindi yan maililihim kung nasaan ang mga senador natin. Senador natin yan Alam na alam yan kung nasaan yan ngayon. Ba't hindi kagad dinuli? Diba? Yan na yung sinasabi nga na merong kinikilingan ng batas. Kapag yan, hanggang bukas ng umaga, wala tayong nakitang balita na yan po ay hinuhuli si Marcobeta o sinilbihan na ng warrant of arrest. Yan na lang talaga. Tama si Ate Ira. Mapapabuntong hininga ka na lang talaga. Talagang dito sa mundong ibabaw, pag mahirap ka, hindi ka kakampihan ng batas. Pero pag mayaman ka, makapangyarihan ka, senador ka, maraming pribilehiyo ka makukuha sa batas. Yan ang niyan. Yan ang katotohanan niya. Yan yung talagang realidad ng buhay natin. Hindi pa rin po nawawala yung tatsulok. Yung sa kanta ni Bamboo, habang may tatsulok,
at sila lang ang nasa tuktok, hindi matatapos ang gulo na ito. Yan po yung totoo niyan. Hanggat meron pa rin pong ganoong pag-iisip na dapat yung mga nasa tuktok, mayayaman, makapangyarihan, hindi po maabot ng batas. Hindi po matatapos talaga ang ano na to, ang problema na to dito sa ating bansa. Kaya po, hindi tayo makausad, kaya po tayo ay nilalayuan ng mga investor, ng mga makakapagpayaman sa atin. Kasi ala po tayong katulad ng Singapore na ang corruption po talagang nilabanan ni Lee Kuan Yew. Talagang transparency, accountability, pinakita ni Lee Kuan Yew. Kaya po kahit na walang natural resources ang Singapore, yumaman sila ng mas mayaman pa sa Pilipinas. Dati tayo mas mayaman tayo sa Singapore. Ang Singapore dati, nung tinakwil ng Malaysia yan, parang ano lang yan. Piece of land na walang kwenta. Maraming nagugutom, maraming walang trabaho. Pero kita nyo ngayon, Singapore, isa sa pinakamayaman sa buong mundo. Napaka-powerful ng passport niyan. Pag may passport ka ng Singapore, kahit saan bansa ka magpunta, wala nang visa-visa. Maraming bansa pala na pwede mong puntahan, wala nang visa-visa pa yan. Makapaglabas-masok ka kasi Singapore, alam nila mga Singaporean, mga matitinong tao. Hindi katulad natin, Pilipinas, naku po. Laging may diskriminasyon. Pag nakita nila Pilipino, alam nila kagad eh. Kurakot, EJK, kaguluhan, unstable ang bansa. Nakakalungkot lang talaga. Kaya ako napalive kasi nakakalungkot yung malaman yung ganun. Ngayon puntahan po natin itong video. Patungkol po dito sa